Ito bang biglang pagkagalit, no, Doc? Ito ba ay pwedeng maging simptomas ng mas mabigat na sakit? Oh, actually, pag sinabi mong anger lang, it's an emotion, hindi siya talaga sabi mong disorder. Pero nagiging simptomas siya ng mga posibleng mga mental health disorders like depression, obsessive compulsive disorder, yung mga bipolar na disorder, o kaya naman kung hindi ay alcoholic abuse, tsaka yung tinatawag na pang ADHD. Yun yung mga talagang typical na mataas ang possibility na ito ang mga regular symptoms ng mga mental health issues na ito. How do you know o how will you know kung kinakailangan mo na talagang magkaroon ng anger management na therapy, Doc? Okay, una-una kasi may mga pagkakataon na ibang tao akala lang nila magagalitin sila. Pero ang mga karaniwan dito na problema, yung magugulat ka na it's either tatlong versions ng galit. Outward, yung sobrang galit mo na to the point na naninigaw ka, nananakit ka, at saka at the same time, yung bang hindi mo makontrol na paggigil na gigil ka, talagang pwede magkaroon ng physical manifestation. Ang sinasabi namang inward, imbis na manakit ka sa ibang tao, ang sasaktan mo sarili mo. Tapos, Oo. yung tinatawag naman passive, sobrang tahimik ka na biglang magugulat na lang, pwedeng all of a sudden magiging explosive. So, Oo. yun yung mga talagang nakakatakot na mga face. Yung outward, kaya nakakatakot kasi talagang pag nagalit, tuloy-tuloy siya. Ang inward naman, matatakot ka kasi pwedeng saktan yung sarili mo, matay naman. And then pag passive, pag sumabog, todo-todo. Talagang yung akala mo nag-amok na Oo. hindi mo na Uy, nakakatakot mapipigilan. yun, Doc, yung mga ganun. Yung di akala mo Oo, ang diba? tahitahimik tapos biglang mananaksak. Yung nasa loob yung kulo, Oo. tapos O, di ba biglang kayo sasabog mamamaril? na lang. Yan Oo. yung sinasabi natin na talagang nakakatakot na nasa loob yung kulo. Kasi pag yung outward, mas okay pa yun na nakita mo na ano yan mainitin ang ulo niyan. So ikaw, forewarned ka. Pero pag yung mga explosive type na yung ganyan na passive, yan yung nakakatakot kasi akala mo all the time hindi pala lalaban. Tapos bigla na lang mananakit. At saka yan na nakakatakot kasi it's either parehas niyang gawin. Outwardly, mga harm siya ng ibang tao and then all of a sudden, dahil nagkaroon siya ng guilt feelings dun sa nangyari, sasaktan naman niya yung sarili niya or papatayin na niya yung sarili niya. Mga tipong ganun. Meron bang Doc, nag-i-specialize sa anger management na mga session dito sa Meron, Pilipinas? actually, yung pag sinabi mo yung mga anger management, meron talagang ang mas maganda dito is actually a support group. Hindi yung sasabihin mong individual lang. Kasi kumisan, wala kang makakumparahan ng pag sinabi, ako magagalitin na akong tao. So, ikaw, kina-counsel mo na siya, ina-address mo yung mga issues na ganito. Pero kung merong ibang tao na magsasabi, ako nga umabot sa ganito, kumisan mas mabilis yung possibility ng realization nila na, ay, ganun ba? Parang ako pala talagang kinakailangan ko na maintindihan ko rin yung pamilya ko na nagsasuffer pala sila pag ganito. Kasi merong silang na hindi competitive ito, nagko-compare sila kung ano yung mga possibility na pare-parehas pala kami may anger management issues. And then, sometimes, you are put into a test. Mas madali kasi na ite-test mo yung isang tao na merong ganitong klaseng issues. Tapos, parang syempre, yung mga kapwa mo merong ganitong issue, mag-cheer sa'yo. So, one thing, may support group ka na talaga magsasabi, yay, nakontrol mo yung sarili mo. Parang ikaw din, achievement on your part na nagawa mo yung ganito na mapigilan mo or makontrol mo yung galit. Kasi kung sasabihin mong support group, pamilya mo lang, baka mamaya yung Wala. members of the family mo, lahat naman sila magagalitin. Mag-aaway-away lang kayo.